Sayang itong malupit na poster dump highlight ni Gary Payton 2, may nabiktima na naman si GP2 pamut ulo ang The Young Love hype na hype yung bench ng Dubs. Yun nga lang talo po ang Warriors, kinapost sila sa oras, grabe yung shooting ng Jazz, napaka-buenas nila kung saan minalas naman ng GSW. Napailing si Draymond Green sa nangyari sa huli, hindi makapaniwala si Dre, tinirahan ng 3 sa mukha ng dating kakampi. Na sa mga hindi pa nakakaalam, itong number 2 jersey ng Utah Jazz ay dating Warriors player po siya, naglaro sa Santa Cruz Warriors G League team ng GSW. Siya ay si Blake Hinson, napaka-scorer at tirador nito, isang 6'8", sayang dahil any wave po siya. At kinuha naman ng Jazz bilang 2-way contract player noong nakaraang buwan ng February ngayong taon. Revenge game po ito ni Blake Hinson, pahiya ang Warriors sa kanya. You're not afraid of big shots? My job is to shoot. Yeah. Hindi pwede na maliitin din naman kasi itong grupo ng Utah, mga kaibigan, kasi tad-tad din sila ng mga young talented na mga manlalaro. Yung healthy lineup ng Denver Nuggets nga noong nakaraan ay hirap na hirap din sa team ng Jazz. Kaya hindi imposible na matalo din nila ang Dubs, kasi wala pa rin silang Steph Curry, hindi naglaro sina Kristaps Porzingis, Al Horford, Moses Moody at rookie na si Will Richard. May pagkakamali si Steve Kerr sa naging laban nila kontra Jazz, pero sa tingin ko naman walang ibang magagawa si Kerr at napilitan lang talaga siya. Binawasan po kasi ng Warriors coach veteran ang minuto ni DeAnthony Melton, ang taas ng pahinga ni Melton, naglaro lang siya ng 20 minutes mga kaibigan. Nakadalasan lagpas sa 20 ang minuto niya at naglaro siya noong nakaraan versus Rockets ng 30 minutes. Inakala ni Steve Kerr na kaya nilang talunin ang Jazz na walang Melton, although pinabalik si Melton sa crunch time at nag-ingay, pero yun nga, huli na tuluyan na nga silang natalo sa huli. Sa tingin talaga napilitan lang si Kerr na bawasan ang minuto ni DeAnthony Melton sa laban kontra Jazz, kasi may laban na naman sila bukas kontra Bulls, pinaplanong paglalaruin nila si Melton. Napaka-short ng rotation kasi ng GSW, tad-tad ng injury, kaya napakahirap din para sa coach na magdesisyon. Walang Jimmy, Steph at Melton ay hirap talaga sila sa playmaking at pagpuntos, hindi maaasahan si Brandon Podziemski, mintis nga yung ilang clutch free throws niya kanina. Well, tingnan natin kung makapaglaro si Melton versus Chicago Bulls, kailangang manalo kasi nalagpasan na sila ng Clippers, bagsak sila ngayon sa number 9 seed sa West at hawak naman ng Los Angeles Clippers ang number 8. Nagdedelikado ang GSW, pero yun nga, marami pang laban ang paparating kaya pwede pang bumawi. Tungkol sa pagbabalik ni Seth Curry naman sa laban kontra Utah ay solid po, napaka-okay po ang impact niya na madadala pa sa mga paparating nilang mga laban. Legit shooter si Seth at mahusay din sa playmaking, ito tingnan nyo ang ginawa ni Seth Curry versus Utah Jazz. Napaka-exciting na panoorin ang Warriors kung makabalik na rin si Steph, isipin nyo na lang kung gaano kahirap nilang pigilan kapag healthy at may Kristaps Porzingis kasama ang dalawang Curry.